Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimulang magbago ang lahat. Kung kailan nawala ang init, kung kailan napalitan ng katahimikan ang aming masiglang usapan, at kung kailan nagsimulang lumihis ang landas naming mag-asawa. Sa loob ng 10 taon naming pagsasama, hindi ko akalaing darating ang araw na magtataksil ako. At hindi ko rin akalaing matagal na pala niyang ginagawa iyon. Ako si Leanne, 35 taong gulang, isang marketing manager sa isang kilalang kumpanya. Ang asawa kong si Mark ay isang architect, palaging abala, laging may proyekto, at madalas na hindi nauwi ng maaga. Nang una kong napansin ang pagbabago sa kanya, ang hindi niya pagbalik ng tawag, ang bihira niyang pagyakap sa akin bago matulog. At ang tila kawalan niya ng interes sa aming buhay mag-asawa, sinubukan kong ipagkibit-balikat. Iniisip kong baka stress lang siya sa trabaho. Ngunit may kutob na akong may iba. Isang gabi, habang siya ay naliligo, napansin kong nag-vibrate ang kanyang cellphone sa nightstand. Hindi ako mahilig mangialam, pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, dinampot ko ito. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang bumungad sa akin. Miss na kita, love. Kita tayo ulit soon, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Napalunok ako at naramdaman kong bumibilis ang tibok ng puso ko. Ilang saglit lang, lumabas siya ng banyo na nakatapis lamang ng tuwalya. Agad kong ibinaba ang cellphone sa mesa at nagpanggap na walang nakita. Ngumiti siya sa akin, pero hindi ko na magawang ngumiti pabalik. Sa sumunod na mga linggo, sinubukan kong kolektahin ang mga piraso ng katotohanan. Napansin kong masyado siyang protective sa cellphone niya, laging nakatalikod kapag may tinatawagan, at palaging may bigla ang overtime. Naramdaman kong niloloko niya ako, pero hindi ako nagtanong. Hindi ko alam kung natatakot lang akong marinig ang katotohanan o ayaw ko lang harapin ang sakit. Sa gitna ng sakit at pagdududa, doon ko nakilala si Andrew. Isa siyang kliyente sa aming kumpanya, isang lalaking may makisig na mga mata at isang tinig na parang musika sa aking pandinig. Sa una, hindi ko siya binigyan ng pansin, hindi ko iniisip na papatol ako sa iba. Pero sa tuwing kami nagkikita sa mga meeting, hindi ko maiwasang mapansin kung paano siya tumitig sa akin, kung paano siya magpakita ng interes sa lahat ng sinasabi ko. Minsan, matapos ang isang mahabang araw sa trabaho, inalok niya akong sumama sa kanya para sa isang inuman. Alam kong hindi tama, pero sumama ako. Sa gabing iyon, sa ilalim ng mga ilaw ng isang maliit na bar, natagpuan ko ang sarili kong tumatawa ng totoo pagkatapos ng matagal na panahon. Ang pagkalungkot at pangulila ko sa pagmamahal ay biglang napalitan ng isang kakaibang init. Hindi ako nagbago ng isang iglap. Hindi ko agad isinuko ang sarili ko sa tukso. Pero sa mga sumunod na linggo, habang patuloy akong binabalot ng malamig na pakikitungo ni Mark, mas lalo akong napalapit kay Andrew. Hanggang isang gabi, sa isang business trip sa Cebu, bumigay ako. Ang yakap niya ay hindi lang katawan ang pinainit kundi pati ang puso kong matagal nang nanlamig. Akala ko maingat ako. Akala ko kayang itago ang lahat. Pero sa isang mundong puno ng lihim, laging may isang sandaling hahantong sa katotohanan. Isang gabi, habang nakahiga kami ni Mark sa kama, bigla siyang nagtanong, Leanne, may gusto ka bang ipagtapat sa akin? Nanlalamig ako. Alam niya. Ngunit bago pa ako makasagot, inilabas niya ang cellphone niya at ipinakita ang isang screenshot ng usapan namin ni Andrew. Hindi ko alam kung paano niya nakuha iyon, pero doon ko lang napagtanto kung gaano kasakit ang ginawa ko. Pero bago ko mapaliwanag ang sarili ko, bago ako makapagpaliwanag kung bakit ko nagawa iyon, tumawa siya ng mapakla at iniabot sa akin ang isa pang cellphone, isang lumang unit na hindi ko pa nakikita. Doon, nakita ko ang daan-daang mensahe niya sa ibang babae. Mga sweet na palitan ng salita. Mga larawang ipinadala niya. Mga pagtataksil niya sa akin sa loob ng kung ilang taon, pareho kaming nagkasala. Pareho kaming lumihis sa tamang landas. Sa gabing iyon, walang sigawan. Walang away. Tahimik kaming nagkatitigan, parehong walang masabi, parehong tinanggap ang katotohanan. Hindi kami nagpaiyak, hindi kami nagsisihan. Sapagkat pareho naming alam, pareho kaming may kasalanan. Sa sumunod na buwan, nagdesisyon kaming maghiwalay. Hindi dahil sa galit, kundi dahil alam naming hindi na ito kayang isalba.
Minsan, ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa haba ng pagsasama, kundi sa katapatan ng nararamdaman. Lumipas ang ilang taon, may kanya-kanya na kaming buhay. Hindi kami naging magkaaway, pero hindi rin kami naging magkaibigan. Ang natutunan ko sa lahat ng ito, ang pagtataksil ay hindi laging dahil sa kasakiman o pagnanasa. Minsan, ito ay bunga ng unti-unting pagkawala ng koneksyon, isang malagim na patunay ang kinahinatnan ng aming relasyon, at iyon ang sakit na kailanman ay hindi ko malilimutan.